Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambula sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Good morning. Ngayon, pare PAOCC, yung PAOK, nag-file na po criminal case. Qualified human trafficking ang kaso. Laban sa kay Alice Go. Yan po yung suspended na mayor ng Banban Town, dyan sa Tarlac. Qualified human trafficking. What do you mean qualified human trafficking? Why not human trafficking? Bakit qualified? Bakit qualified? What is the qualification? Ewan ko. Ang nag-complain po, DOJ, tapos kasama ata ang respondents po ang TLRC, dating Deputy Director General, Si Dennis. Dennis Conana. Okay. Yung partner ni Go na si Huang Xiyang at yung corporate officers niya na Zun Yuan. Yan po yung kasama sa kaso bukod kay Mayor Go. I want to know what they mean. Under the Personal Acts of Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Wala tayo na-file na case dyan. Ngayon ko lang ako nakarinig ng... Okay, trafficking, there is really a law on trafficking in persons, but when you, that means actual talaga, na talagang human trafficking. But when you say qualified human trafficking, ano ibig sabihin nun? Kasi human trafficking, diretso, ikaw mismo naggumawa niyan. So ito ba, Qualified, hindi siya personal na gumawa. parang ano ba, by Kasama sa association? conspiracy. Parang ganun, nag-association ba kayo or whatever? Kasama sa grupo. Yeah, grupuhan ba? Or naging instrument ka ng ganun or something. Dapat ipaliwanag yan. Kasi bago po ito, meron na na-file ng trafficking laban sa mga foreigners din, dyan mismo sa Tarlac. Ngayon, yung mga high officials, like ito si Dennis Cunanan, at saka yan si Alice Go, at saka yung Huang Xiyang, hindi nakasama doon. Ang ginawa nito ngayon ng PAOK, sinama na yan. Sinama na sila. Yeah. I suppose parang naging instrument sila or either sila yung nag-register ng mga ganyan or whatever. Oo. So, tapos po ang NPC, Nationalist People's In-expel Coalition. si Alice Go. Ano ibig sabihin nun, pare? Meron ba significance yun? Yes. That means if she's going to run again, Hindi na siya dala ng NPC. hindi na siya dala ng NPC. Yan po ang announcement mismo ni dating Senate President Tito Soto Tito Soto. Yeah. Siya ata ang pinuno ngayon. Chairman po siya. ng NPC. Oo, chairman siya ng NPC. Sabi niya, they decided to drop her Well, as a member of NPC. Nagkonsulta daw siya sa mga leaders ng partido. yes. At may request daw po yung mismong governor ng Tarlac. Si Governor Susan. Susan Yap nag-request, tanggalin na natin yan sa ating member. Kasi nakakasama sa Nakakasama sa NPC. Oo. Ay ba, in the first place, paano natanggap? No, because at the time that Wala namang ganyang wala namang controversy. ganyan mga at saka papel, ayos lahat ang papel niya eh. Okay. And then apparently people in At saka malalaman ba nila yung mga illegal activities police work yun. Oh. Partid. Hindi naman police yung NPC, di ba? Tsaka siyempre yung mga may partidista din doon sa mga sa Bamban gusto nila ito. Gastos daw ng gastos to eh. Kaya nga, ang gandang kandidato yun, hindi nagagastos ang partido.
But, Okay. Pero ito are still on the basis of alleged. Allegations lahat to. Allegations Siyempre. lahat. The citizenship, It has to- yeah. human trafficking, Yes, ganyan. yes. So, well, syempre, the NPC Advisory Council is well within its rights, Of course. to police It's its a party, members. Ito po, Pero si... sabi ni Alice Go kasi unfair. Lahat naman. Lahat naman reaction nila, siyempre. Palaban. Meron siya sariling PR team. And they're busy running around town. Active. Generating support for the mayor, ex-mayor, or the suspended mayor. Suspended. Sabi, ang announcement din po ng DOJ, yung tungkol naman dito kay Arnie Tevez. Yung dating congressman ng Negros Oriental. Yun daw pong pagkakalabas niya ng nawala na siya sa house arrest. Yes. Yan ang sabi ng kanyang abogado na si Ferdy Topacio na tinanggal na rin daw po yung order ng house arrest para dito kay Tevez. He is seeking political asylum. Ang sabi po ng GOJ, kahit nawala na yung house arrest, ang movement niya restricted pa rin. Anong basis ng restriction? Meron Wala kasi- ng house arrest, wala nang... meron kasing pending na extradition request ang And therefore, nakamonitor ka. Naka-monitor ka. Ayan. Ngayon, ito, aside lang ito, on this Tevez issue. Ako nalulungkot ako na isinama nila si dating governor, dating congressman, Pride Henry Yung Tevez. kanyang kapatid. Oo. Why is Dinawit. back? Doon sa terror list. Kasi, pare, Engineer. kilala naman siya. Oo. Hindi naman siya... Hindi naman siya loko. Hindi naman siya law. At saka, yung terror financing na sinasabi ng, and then this is where I really would like to take a second look for the DOJ to take a second look at this thing. Kasi, yung terror financing, because he is part of a company that owns the Sugar Central. And the Sugar Central has been pinpointed where some of the guns, May etc. were nakita daw found. mga armas. May mga ganon. Oo, ganon. Part of the company, paano yun? Di ba? So lahat nung nasa company dapat terrorist. Oo. Terror financing. Paano? Oo. And the company, obviously, because it is owned by them, siyempre, may mga pondo yun. Ginagamit din nila yung pondo. So, I just want to, Okay. sayang. Sa mata po ng batas ng Timor, etong si Tevez fugitive. Oo. Yes. Kasi may request For extradition. ng Pilipinas for extradition. Extradition, yes. At pinakita doon sa mga dokumentong na ngayon, may warrant sa kanya and Et cetera, everything. mga ganun. Wala sa policy ng Timor to house or to protect fugitive. Fugitives, yes. So ang classification niya po sa Timor, fugitive. Hindi lang siya under house arrest. Kasi may rule sa Timor na yung ganyang house arrest or may limit po yan hanggang 90 days. Yes. Narating na ni Yung Tevez 90 days. yung 90 days. Ano gagawin ng Timor? Hindi pakawalan siya from house arrest. Yun po yung explanation doon. Hindi dahil ibig sabihin wala siyang kasalanan. Fugitive pa rin siya. Considered fugitive. In other words, nagkakaroon din ng konting media Yes. media magic. Pinakawalan. Nawala na sa house arrest. Ayan, ibig sabihin. Impression is ganito. Malinis. Hindi ho. Fugitive pa rin ang Trato tingin sa kanya, trato sa kanya ng gobyerno ng Timor. Kaya nga limited ang kanyang Kaya sinasabi ng DOJ, meron pa rin siyang restriction. Yes, may restriction. Kasi pag pinakinggan mo yung one side, parang libreng-libre Ayos na. na at wala nang, di ba? May mga media magic Yun ang... By the way, dun sa binabanggit mo kung yung kay ex-governor Pride Tevez, just to mention, yung widow of the assassinated Negros Oriental Governor Roel Degamo, si
Mayor, si Mayor. Mayor, Janice Negamo. Ano pa, iba naman ang kanya. Siyempre, She is, express frustration na nakapag-bail daw si ex-Gov Siyempre, Tebes, ganyan. Yeah, Dapat they can do better and charge him with non-bailable offenses to ensure he remain in detention. Ibang the other side of the coin naman yun. Well, you charge them on the basis of the facts. O yun na nga. Hindi pwedeng yung out of whim, charge mo siya ng, hindi naman ganun. It has to be factual. Okay. And on the basis of the evidence. Yeah, well, We can, of as a course, news we commiserate with the widow, of course, di ba? Pero, wag natin lapastanganin ang batas dahil lamang sa nangyari. May press release ang Move It, pare. Oy! Anong movie? Ayun, Move It. ganon? Ano? Move It. Nako, nakakatakot yan. yung pinaka-press release The nila. press release, ha? Collaboration with PNP Nako. and LTFRB. Para raw po sa public safety. Nako. Ang unahin ninyo yung mga drivers nyo. Dahil yung... Oo. Pinagagamit daw po nila. Hindi, gagamitin nila yung kanilang technology para matulungan ang PNP na hulihin yung kanilang mga riders na hindi sumusunod sa batas. Halos lahat, mga 8... Yung driver nyo nga involved sa robbery. Oo, ano ba? Tapos ngayon babawi pa kayo, makikipagtulungan daw sa... Baka lalong problema. Ano bang klase? Utilize daw yung technology. Hindi, anong klaseng PR yun? Yung rider mo, nahuli, robbery. Very, Magre-release ka ngayon, ng press release. gagamitin namin ang aming technology Yan. para hindi... para mahuli yung mga riders na lumalabag Lumabag sa batas. Lumabag na kayo eh. Ulul, tapos na eh. Hindi, yung mga hindi na-identify. Ba't hindi nyo noon ginamit? Ba't di kayo nag-bet na mabuti sa using your technology dyan sa mga riders nyo? Yung NPC, get a leaf out of this book. Gagamitin namin ang Ang app na husay ito nito, para mahuli. Pare, na-turn around yan. Robbery yung kaso nung kanyang rider. Gagamitin namin yung technology Galing, ano? namin para hindi Para yung mga kawalang yan, amin mahuhuli. Ang surprising doon, payag naman yung LT. Wow, galing nyo! Wow, Pumayog yan, yun ang surprising. Napakahusay nitong... sino ba itong Move It na to? Ano nang grab? Ano yan ng Grab? Kung nga, nakakapag-press con nga sa Malacanang, ikaw naman. Yan. Na walang kawentang press ko. Oo. Ano raw, 200,000 jobs. Ha? Pinatulan naman ng PCO. Ilalabas yung press. Eto, tuntua ako dito kasi napabilib pa yung... LTO. Bumilib pa eh. Buti na lang. Yung PNP, bumilib na rin. Baka. Hindi naman Malapit na. baka bibilib na rin yan. Ha? At headline po ng lahat. Ibig sabihin, may palpak na nga kayo. Robbery na. Tinamaan na yung rider nyo ng robbery. Tapos headline pa ngayong lahat. Kayo pa ang bida. Ano ba nangyayari dito sa mga media na to? Hindi ba? Dapat nga, usigin. Oo nga. Paano nangyaring... Ngayon, sila pa ang bida dito sa nangyayari na. Baligtad na talaga ang mundo. Hindi, well, ito nga, yung kanilang general manager, si Wayne Nacintos, sinabi, there is always the possibility that unscrupulous individuals could join Move It or use our uniform. Then you have to take up the cudgels for these individuals. Hindi po yung sasabihin nyo, we will now Ganito, ganyan. use our technology. Nahuli na nga yun. Ba't hindi niya ngayon samahan ng polis para magkaso dyan? Batukan ninyo yung driver ninyo. And clean review nyo yung ranks. Review nyo yung ranks. Okay. Hindi lang po ngayon nangyari yan. Meron mga nangyayari, hindi lang nire-report. Na Move It, very clear ang Move It. Napaka-palasak ang participation ng movement sa mga Move It dyan sa mga robberies at sa kalokohan.
Pare, kulang pala yung istorya mo eh. Ano? Meron pa, we will also work to ascertain if Movit is being maliciously singled out. Ay! In cases like this. Malicious, ha? Ikaw naman. Hindi mo sinabi yun. Malicious. Sorry. Pare, Hindi ko nakita sila yun. yung mga kalaban ang gumawa So, niya. sinisiraan lang. Walang talaga robbery. Hindi naman. Hindi. Paano mo pa? I-ascertain nga nila eh. I-ascertain. Ascertain. Dinadali sila ng kalaban. Magaling. Ayun, what? May lupit. Baka- Yung LTFRB, patangu-tangu pa ngayon dito. Yun na. Patang-utang. May dinagdag pa kayong 3 grupo para isasali dyan sa 7 taon na ata yung study na yan. Sa halip na disiplinahin ninyo itong Move It at sinabi, hindi. Alin yun? Managot kayo. One strike kayo. One strike. Managot or ka, two panagutan strikes. nyo yung Panagutan ginawa nyo na rider nyo. Hindi eh. Galing. Sige, gagamitin namin yung app nyo para... Patangutan. Total, kasama na kayo dun sa... pilot pa rin to. Pilot. Pilot. Taon ka. na. Pilot. Meron pa 3 sinama. Oh. Hanggang kailan kaya matatapos yung pilot na yan? Ay, Hanggang katapusan ng mundo. para rin yan yung tarification, yung provisional authority, yan, mga ganyan. These are some of the Provisional. Provisional. Provisional permanent authority. Provisionally permanent. Yan. Ayan. Why don't you just define it? Parang ano yan. Okay. Eto nakakatawa. Ang NBI po may inaresto na data officer daw ng Manila Bulletin at meron pang kasamang 2. Meron pong hinahack ng mga government websites and bank websites. Hindi. Si Art hindi pa inaaresto. Art denies this, by the Oo. way. Kaibigan natin si Art. Siya, pinapunta sa NBI para magpaliwanag. Arrested na. Ha? Hindi. Hindi, arrested na ba? Hindi. Hindi, pare. Ano siya? Ang arrested yung mga 2 na supposedly administrative assistants in his section. At ang tawag dyan white hacking o ethical hacking. Sinusubukan nila isang sistema para makita makatulong. Yun, pero usually yun dapat, alam dapat nung ano. Oo. alam dapat yan nung... Hindi, tsaka yung nagpa-hack, yung nag-kliyente. Yung hinahack nila. Ito mukhang hindi nila alam, hindi alam na agencies. At 2, ang pinaka-damning dito, tinuturo talaga si paring Si Art. Mahirap naman yun na I have to admit. Alam mo, nalaman ko to, not through Hindi, masama doon. Nadawit yung pangalan ng bulletin. Manila Bulletin. Ng bulletin. So, kailangan ayusin to. So, hindi mo nalaman to from the news? Hindi, si paring Elmer Messina na nandun sa nagsabi? PIA. Oh. Ayun na nga, kasi isa yata sila sa sinubukang iyak yata. So, alam nila. No? Kilala rin ni Elmer si paring Art. Sabi niya, they have a lot of explaining to do. That was Which is 2 days ago. what the NBI asking him to say. Kasi yan ang crime of the year. Yung mga Yung cyber hacking po na yan, dyan makukuha yung data Meanwhile, na mga posibleng biktima ng scams. at saka a lot of other unsavory activities. Kasi bakit ka mag-hack? For the fun of it? hindi. Well, ito na nga. Ang sabi nung nahuli, dahil ginagamit daw ni Sir Art yan para sa kanyang column. Kaya, So financial gain. Hindi, ang sinasabi naman nila, yung mga grupo nila, ng mga yan. kaya pala daw nakaka-scoop si Art. Pero, Hindi na sa nakaka-scope, kundi parang, it's a prelude to a discussion regarding, kailangan ayusin natin. precisely. Ayusin natin yung security mo, etc. Si Art kasi, when he writes, very, technical editor talaga. At very well-versed siya sa mga ganon, mga tech. Now, potentially, ganyan nga yung maaring kanyang objective. Hindi, He has to explain it daw nga lang. At marami na No, bumabasa. there's a lot of explaining to be done. Kasi po yung hacking, pwede mo sabihin kahit na anong reason, alibi, anything, palusot. Pag nag-hack ka, Illegal. Nag-hack ka. Kahit na white amount, hacking o ethical hacking. whatever hacking, nag-hack ka, mali. Okay?
For whatever reason. Kasi nga, ang pinoproteksyonan natin dito, yung publiko. Yung publiko po, walang kamalay-malay. Yung kanilang data, tinira Nakukuha na. yung kaso ng MaxiCare. Oh, yun. Oh. Na-hack. Yung data ng mga kanilang mga kliyente, exposed. Yung mga kliyente na ngayon, target na po ng mga scammers. Bakit mo itatarget ang healthcare scammers? Marami po dyan senior citizens. Yung mga senior citizens na yan, hindi naman well-versed sa digital transactions. Na napakasarap na target ng scams. Na ano sila, nagiging biktima sila nang wala silang kamalay-malay. So therefore, sino may responsibility doon? Ang sinasabi ng mga think tanks, mga thinkers ngayon, dapat yung mga nanghihingi ng data sa public, dapat meron silang responsibility to protect the data. Dapat ang NTC merong inilalabas, panaka-naka, hindi lang po isang buhos naglabas na rules, kasi nagbabago yung schemes ng hackers, ng scammers and everything. Panaka-naka nag-update siya ng kanilang rules and regulations para ma-require yung mga organization na yan, like MaxiCare, to exert effort to prevent hacking. To improve their systems. Yes. Ano yan? Merong minimum requirement lagi ang NTC. Hindi lang yung ganon. Talagang mayroon dedicated, dedicated Watchdog. division Tama. within the NTC na yan talagang gagawin. Kasama na yung mga sa NBI, PNP, NICA, etc. Lahat yun. Malala na po ito Grabe na yan. Araw-araw ako nakakatangga. Ako rin. Ayan. Mabuti kung totoo itong binibigay nyo sa akin na nanalo ako ng 3 million dyan. Balato naman dyan. Yun na. Mabuti. Kaya hindi ko na... Go to this link. Ay, nako. O kaya, hindi namin na-deliver sana itong napakaganda sa'yo. Pumunta ka sa link na yun. Ay, patay. No, anyway, babalik mga na ako. ganun. In fairness, again, si Art Samaniego, yes. he still has to explain himself. Pero ang kanyang initial explanation sa authorities, sa NBI, is that precisely siya, he works with the authorities to find out Ano yung mga problema? mga problema sa systems, kaya ganyan. But, nga lang, itong nagte-testify, itong mga investigator, iba yung kanilang story. Kaya, may story problema nila. Kaya kailangan ayusin niya yung story na yan. kailangan ayusin nga lang. Pero, Sana again, ma-explain ka ni Art it yan. behoves on the government. Kasi tayong may hawak NTC, NBI. Mabuti nga si bagong NBI Director James Santiago. Sabi niya, ito talaga ang aking isa sa mga marching orders ko to. Ayusin natin cyber security system. Kasi totoo ho yun. Kung nagamit niya ng kung sino, lalo na yung malalawak na maging epekto sa lipunan, mabuti kung paisa-isa. Kung nagamit niya ng terrorist or something, whatever. May balita po ako. Ito gustong-gusto ni Jonathan to. Isang buong buwan daw libre ang toll dyan sa Cavitex. Yes. Cavitex, Diyan sa Cavite, yung Cavite yung Expressway. Cavitex po isang buwan daw na libre. Libre, yes. Pagkatapos nun, babawian tayo. Ganun ba yun? Hindi. Ano na? Thank you. Nag-thank si Presidente sa PRA Kasi mukhang babawiin ng PRA yung kanilang, yung ano ng... Portion. Yung ano, at magkakaroon ng bagong concession agreement na. Kung gusto nila. Okay. Otherwise, sabi ng... Lugi-lugi ang gobyerno. Kung sabi ng PRA, hindi, kukunin na lang namin yan. Kami na mag-implement. Yan. Kumbaga, lamang sila sa negotiation. Oo, lumamang sila sa negotiation. Dahil isang buwan libre? Ano ba mapuntahan ko kaya doon? Ano bang... Pasyalan yun Daanan ninyo, Cavitex. pumunta kayo dyan para pumunta kayo doon sa maganda daw ang ano ngayon. Golf. Golf Ang doon sa... Riviera. Hindi, Yung mga orchard. Hindi. hindi, doon sa kabila eh. Yung sa Puerto Azul. doon, Puerto sa Azul. Cavite. Yeah, Hamilo Coast. Camilo Coast. Yan. Yan ang
pupuntahan dyan. Papunta dyan. Okay, 9:30 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning, June 24. Happy birthday uli, Happy birthday! Tito George. Tito George! Happy birthday! George. 3 beses na yun. Mga pansit na siguro yan, Tito George. Oh, pansit na maliwanag. Kung hindi, si kapatid. Kapatid na congressman. Bolet. O, saka si Celi Ortega Bueno. Patay ako dito sa family reunion. Celi Ortega Bueno, yung ating news reporter, presidente ng Senate Press Club. Okay. Saka anchor dito sa DWIC. Saka si Rod Luna, yung ating tech. Malamang daw po sa isang taon sisimulan na yung Pasig River Expressway. So, Mabuti naman. 95 billion peso project po yan. Yan yung magmula Maynila hanggang dyan sa Rizal. Mabuti naman. Magkakaroon ng expressway along the Pasig River. Pero sa north bank ng Pasig River. Diyan po magtatayo ng expressway. Matagal na. At dadali na yung biyahe na yan between... Sa Eastern Rizal. Eastern. Kasi tayo south-north ang ating mga kalsada. Wala tayong west at saka Yung east-west, nako. Eastern, Kawawa. lalo na yung Eastern. Pare, pag alimbawa galing ako Antipolo, uuwi ako. Ikot ka. Dalawang oras. Ortigas Avenue Extension or Marcos Highway. Nako. Ano to? North Bank ba to? North Bank. Bank. Yung 95 billion po. Baka next year daw yan. Kasi hinihintay na lamang nila yung kanilang ECC. A bit of history there. Akala ng mga tao na umatras na si RSA, ang San Miguel, with that project because of opposition. Then it was announced, tinake into account niya yung mga Hindi po abandon dyan. hindi pala. Hindi, nagkaroon ng yan. Nagkaroon ng... Hindi, kinikwento ko muna yung story. Sinasabi ni RSA, di ba? Na okay, at they took into account the criticisms by environmentalists. At nag-adjust sila. I-adjust daw sila. Hindi lang environmentalist dyan, merong architectural requirement. Opposition kasi na nanggaling po sa Makati Business Club. Kasi may mga history. Yung Makati Business Club, ayaw daw nila yan kasi it's against the environment. Tsaka, art. Nilalapastangan ang environment. Environment at saka there's such a thing as a... Yung pong, anong first name ni C? Yung maingay dyan taga Makati Business Club. Yung kanilang maingay siya. Puro mga environment ang opposition nila. May mga cultural pa. May cultural. Yeah. Kasi may mga diggings. Yan, mga heritage. North Bank, heritage. Ang dami. Pero ang problema ko, aprobado na ng Office of the President. Hindi, tsaka lang kayo umaangal. Hindi, tsaka ang Hindi kasi pare, hindi mo ba naobserbahan? Umaangal lang. Ang tagal na po pinag-uusapan yan. Biglang-bigla may lumabas na angal. Nung nalaman, nasa North Bank yung project. Ano yan? Samantalang lahat ng aming mga development, nasa South Bank. It will create Paano yan? It will create, Circuit Makati. It will create a monstrosity. Yeah! Monstrosity. Sinabihan sila, sige, dyan sa kabila, maglalagay din. Nang ano? Relax kayo dyan. Relax. Meron din kayo project dyan. Meron din kayong project dyan. Ganun. In order to ease. Kayo naman ang makikinabang dyan. Ganun. To ease the traffic dyan sa east-west. Kasi wala nga tayong connection Di sana nag-isip kayo nung umpisa. Ano ba? Hindi naman namin alam na nasa North Bank yung Parex na yan
Ang tagal-tagal na nga pinag-uusapan niyan, tahimik lang kami. Nung nalaman namin, sa North Bank pala, oppose tayo. Walang pinag-ibayan yung ginagawa yung MRT3. In the name of culture and environment. Yung ginagawa yung MRT3 Okay. as a background, nagkagulo din dyan. Dahil doon sa stop. Yung LRT2, ganun din. Saan ilalagay yung mga istasyon? Stasyon, no? Yan ngayon ang Ito yung karate, to revisit it, yung sinasabi ng heritage structures. Dahil ito nga, di ba sabi ko, sinakyan namin yung ferry a few weeks ago eh. Doon lang sa may part yan ng Maynila at sa totoo lang. But the rest, yung 25... Iba na. Wala pag na yan. dumating yung 25 kilometers na Doon papunta sa Eastern. east. Doon sa Eastern. Abe, sa totoo lang kailangan talagang ayusin yun dahil Ano ang na dami yun, nakatira, may mga pabrika, may mga illegal na infrastruktura. Informal settlers, meron marami. Nasira na nga yung easement requirement Oo, from yung the easement river. required. Meron na kang hotel na po siya, kinuha niya Kinuha na nila yung yung buong easement. Wala na sa easement. So, private property na yun. It's supposed to Right, be so- public yun. wala akong nakikitang heritage structure yun na masasagasaan. Now, yung sinasabi ng environmental, dahil obviously maglalagay ka ng Siyempre. pillar, anong tawag dito? Pillars. Oo. Well, yun naman kaya nga gagawa ng design, original design para... Ngayon, bida tong si Housing and Urban Settlements. Yan naman. Bidang-bida dahil... Ano ba tawag sa proyekto niyan? hindi, nagkaroon na naman ng Pasig River, ribbon cutting. Okay. On the second phase, hanggang doon na... Meron na naman ribbon cutting. Sa post office, so umaabante na siya. So, gaano ba daming phases yan na kailangan ng press But release kung bago? kukunin mo yung 25 kilometers, marami yan. I think ito yung So, meantime, press release na press release. press release. Well, hindi. Pag napadpad ka rin doon, maganda nga naman yung ginawa. Parang ginawa Ang simula Kulay, po, may esplanade na ngayon eh. yan likod ng post office, Maluwang yan. ginawang showcase. Okay. Kumbaga, yan? Pinatikim. Yan. Tikim. May showcase. May mga period na mga lamp. Nilagyan ng, nilagyan po. Kastila. At ginastusan ng gusto. Oo. Ay, hindi Wala naman napupunta. Dahil mahirap puntahan. Mahirap puntahan, pare. Ang tawag dito? Buwis buhay, pare. Hindi naman. Para makarating doon eh. Kasi saan ka paparada? Sa post office? Hindi ba nga? May public ba? Transport? Wala. So tatawid ka ron, makikipagpatintero. So, sa mga ano jeep nga, at pinag-isipan ba yung project na yan? Ginastusan ng ganyang napakalaki. Just for a showcase? Well, At tinawag nga na showcase yan dahil gusto lang ipakita sa publiko, ganito ang pwede mangyari Oo. all along the Pasig River. River. Pero bago po mangyari yan, naku po, kasi sinabi nga ni Parin Joey, Oo, natakot-takot na takot. dami niyong tatanggalin. may mga naglo-loading pa nga ng kung ano-anong produkto, upstream eh. So medyo, paano mo lalagyan ng yun? Esplanade yun, di ba? So, Meron daw pong mga department stores na magbubukas hindi dyan. naman department, kiosks daw. Kiosk. Ng department store. Bahala kayo. Wala Bahala. naman Sino naman ang magsha-shopping doon, di ba? Kaya ako pupunta ng mall, aircon mga titingnan ko na. Ba't ako pupunta doon sa Esplanade? It's not for... And ano pa? The effort to get there. Hindi ibang klase. Hindi para, At yun lang ang pupunta mo doon para mag-shopping? hindi para sa inyo yan. Punta ka sa school ka. Ito para ito sa mga turista. Really? Foreign yung mga tourists. hop on, hop off. O mga Parang yung piniprito yung turista doon. tourists at saka yung mga domestic. Yung mga galing sa probinsya gusto nila makita ang By the way, beauty of baka Pasig. ma-hold up kayo pati doon yung mga turista. Lalo na although maganda yung mga ilaw, pag umalis ka sa ilaw, tatawid ka na, hop! May nakatutok na sa'yo doon. Babaguhin lahat yun. Nung weekend, ang inauguration po ay Andun si First Lady. yung table model ata inauguration. Table model ba? Teka. May table model. First Lady. Meron silang ginupit na Martin Romualdez. Acusar. Benhar Abalos. Mayor Hani Lacuna. Una, andun din. Grabe. High power.
Yung pala, table model lang. Okay. May ni-ribbon cutting hindi ba? Yun nga, yung table model, ribbon cutting. Oo. Puro palabas to eh. Asan na ba mga bahay? At ano ba gagawin dyan sa mga informal settlers along Saka the yung Pasig? mga saka yung mga establishments, mga factories, mga hotel, etc. along the Pasig. Oo. Now, they are violating the easement rule. Tsaka saan sila nagtatapon ng Basura. wastewater kaya? Oh, Wastewater. Ay, doon din. Nakita ko may mga outfall Ayun, Tapos, di... may mga bata na nagdadive doon sa sabi ko. Apparently, mga bata nyo doon nakatira. Yes. From Mandaluyong, San Juan, upskill, Pasig, hanggang Pasig. Yeah, puro ganyan na nangyayari ngayon. Ribbon cutting. Groundbreaking. Ito naman, ERC, i-review raw. Yan mga ganyan. Review, vision. Yan ang ating mga... Mission. Ang problema natin, walang power plant. Ang solusyon ng ERC, mag-review. Pwede ba yon pare? Kasi kailangan malala. Kulang ng power plant. Di mag-review tayo. O yung yung energy index. Index. Wow. Ang ganda, sarap pakinggan yan. Index. Kinakain ba yan? Ito bang mga in place? Kasi 34 na ang out of na yung mga Commission. out of 34 plants out of commission na eh. So we have to review the remaining plants, their energy resiliency index. Resiliency. Yan. We have to find Kumbaga, mapapakinabangan pa ba yan? ito ba mga ito ay pinatakbo namin ng 24/7 na hindi ba magko-conk out itong mga ito? Hindi ba dapat i-assume mo na Dahil na kailangan na ng bagong planta? Kailangan pa ba ng review para magtayo ng bagong planta? Hindi. Hindi naman siguro. Ang magre-review daw po ang Energy Regulatory Capture. Energy Regulatory Commission basis. Hindi naman. Provision Energy Regulatory Commission on Provisional Authority. Yan. Para maayos. Reliability Index daw ng mga ating mga planta. Yan. Resiliency, reliability. Para daw po mas maganda ang kanilang performance. Para bang yung problema natin, yung mga planta na yan, na existing for 50 years. ay hindi lang pinapansin. Oh. Parang yun ang problema natin. Ang problema natin, kulang tayo ng planta. From the very start. Ano yung mga kalokohan ng mga reliability index? Resiliency, reliability. Parang somewhere up there in the clouds yan, pare. Yan ba mga planta nyo? Ay, ang reliability index yan. Kaya ng 24/7. Kaya. Tuloy. Sustainable ba yan? Tsaka pwede na bang idaan yan doon sa mga yung ginawa ng NGCP Yan. na transmission line sa Katsyaw ang naabot nila ngayon nga sa NGCP. Pinagbabanatan nyo kami. Kasi po, ang ERC, may reglamento sila. Pag ikaw halimbawa, coal plant, ikaw pwede lang magsara a certain number of days. Okay? Ang problema, sinasabi ng mga planta, hindi sapat yung days na yun. Yung sinasabi nyo na yan. Yan sinasabi. Kumbaga, sinagad nyo yung mga planta na yan. Why? Dahil kulang. So, ano ang dahilan kung bakit tayo nawawala ng power? Hindi po yung reliability index. Hindi. Ang problema doon, kulang talaga ng power plant. Sabi nga ng mga planta, yung mga plant managers, ma'am, yung number of days na sinasabi nyo na yan, reliability, resiliency, whatever it is, iyan ay ukol yan sa mga bagong planta. Bago! Tsaka theoretical po. In the real world, hindi lahat ng sinasabi nyo nasusunod. May mangyayari at mangyayari. aging plant yan, magkakang Aging plant yan, magkukonk out yan. Geothermal, meron din si recommended. Yan po geothermal, mas madalas ang requirement ng paglinis. Yes. Dahil yun yung sinisip-sip nila, kinukuha Corrosive nila ng heat. yan. Oo.
may halong ibang ano yun? substance. Oo. Bukod sa may mga iba-ibang metal, sulfur, mga ganyan. Madaling maano yung mga ano dyan. Malupit ang maintenance niya. Oo. Ngayon, yung mga yon, bibigyan mo ng tanning, ilang araw ka lang pwede maglinis. In a year. Bakit? Dahil kulang tayo ng planta. Oo. Pag naglinis kayo matagal, magkaka-brown out. So, ganun ang nangyayari sa atin. In other words, gumagawa ng remedyo. Oo. Nire-remedyohan natin ang isang sitwasyon Na, na hindi na pwedeng remedyohan. beyond ano na yan, beyond repair. Kailangan talaga magtayo ng bagong planta. In the meantime, yun nga hinihingi sa kanila eh. Nasaan yung mga bagong planta? Nasaan nga ba? 2 taon na yan, ha? 2 taon na hinihingan sila. Hindi, during the time of Cusi, si Al Cusi po, yung dati Energy Secretary, ang projected na kailangan itayo, 15,000 megawatts noong 6 na taon na yon. Kumustahin nyo, ilan ang naitayo? Yan. Mga 2,000. Thank you. So, hindi ka taka-taka na ganito nangyayari ngayon. Kinulang talaga tayo ng mga bagong planta. At hanggang ngayon, ang ERC natin, hindi hinaharap yung problema na yun. Na talagang kulang sa planta. So, saan tayo tadamputin nito, pare? Bakit hindi ninyo, ano yan, ginagamit ninyo yung EPIRA law? Hindi totoo yun eh. Anong hindi totoo yun? Ang gawin ninyo, Ano? emergency na ito. Kung ayaw nyo tanggapin na ito yung emergency, abay, nasaan kayo? Di ba? Pwede ba yun? Emergency na to eh. Sa kayo natutulog? Gumising na kayo. Isip na kayo dyan. Ang sinasabi ng Board of Investments, ang dami nagpapalista ngayon ng bagong investments. Pagdating po niya, sabay-sabay. Paano yan? Handa ba yung ating power sector to provide the energy that all these factories will require? Baka rin hindi sila nag-uusap din ni Chalex eh. Ito na nga sinasabi natin, di ba? Parang Conrad, parang Joel. Kagaya rin yan nung nangyari sa Parex. Ba't hindi nyo pagsabay-sabayin yung inyong indexation or whatever? Di ba? Halimbawa lang. Halimbawa lang ngayon. Hindi pwede, kailangan installment yan eh. Halimbawa lang ngayon. O sige, meron akong $500 million. Okay? Magtatayo ako ng planta. Okay. Saan ko ilalagay yung planta na yan? Tanong sa kanila. Dapat meron ng ganun ang ano, di ba? Nakahanda na. Doon na tayo. Di ba matagal natin sinasabi yung Energy Development Plan? Nasaan yan? Saan kayo maglalagay ng planta? Para mag-synchronize kayo ng NGCP, halimbawa. Environmental clearances, etc. At saka ng BOI. Yan, may mga bagong planta dyan. Sa probinsyang yan, maganda kayo mag-locate dyan. Nakapakalapit sa source nyo. Si Chalex? Kaya ba niya yan? Iba ang kanyang... Vision. May vision. Alam mo, pare, meron akong kausap over the weekend. Ang sabi niya, alam mo, sir, ang dapat natin gawin sa energy natin, distributed energy program. Alam mo ang ibig sabihin niya? Lahat ng mga renewables at saka nandoon yung mga zones, economic zones. Okay. Yan, ibuhos mo na dyan yung renewables mo kasi yan, Ang lapit lang. yung economic zone na yan, ang renewable para yung base loads na iba, Hindi na it will be gagamitin. freed for the other sectors. Yan, distributed. Hindi, meron bang ganong classic coordination? Yun na nga. Sana may ganun. They're closely coordinating na nga Talaga naman to si Parang Jonah. They're closely coordinating. Ayun na. Hindi mo rin nag-uusap. Nasa cabinet. Meron daw mga sabon na binebenta na may warning ang FDA, wag niyong bibilin. Naku, anong sabon yan? May sabon, Rosmar Gluta Peeling Soap, Yung pampaputi. Rosmar Kagayaku Bubble Gum Soap, Nako. Fairy Skin Milky Bar Soap. Pangalan na lang. Oo. Medyo. Ang gamitin nyo, yung ginagamit nitong susunod natin na kasama. Ayun! Yan talaga, milky milk. Kaya Yan pala talaga. malarosas. Yan talaga, yung bango sardinas niyan.
Bango sardinas pala, panlaban na. Panlaban na. Diba? Oo. Distributor. Ito na po bago dumating si Dennis the Distributor Antenor Jr. Ang award. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas, ito na siya sa kanyang Ronda Pilipinas. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.